salamat po dahil tayo po ay nasa last Sunday na po ng ating tema. Ano po? Doon pa rin po tayo sa ating tema na weekend by the grace of God. Amen. Amen. At salamat po sa Lord dahil nabigyan po tayo muli ng pagkakataon na makapagsalita po muli sa biyaya ho ng Diyos. At sa mga bisita po namin ngayong umaga, kami ho ay nagagalak na kasama namin kayo. Amen. Kayo po ang malaking biyaya ng Panginoon sa amin ngayong umaga. Amen. Amen. Dahil naniniwala po kami na nakatulad din po ninyo kami. No? Na laging umaasa sa biyaya ng Diyos. Amen. Alam nyo mga kapatid, kung pag-uusapan yung biyaya ng Panginoon, wala akong sigurong pwede tayong gamiting panukat. No? Kasi abundant sa lahat ng pangangailangan ng tao, nandun yung biyaya ng Diyos. Amen. Amen. At biyaya ho ng Diyos na tayo po ay nandito ngayong umaga. Amen. No? Wala ho tayo sa sugalan, wala ho tayo sa perya, wala tayo sa SM, wala tayo sa inuman. Amen. At lalong hindi ho tayo nakatambay. Amen. At ngayong umaga po, sa mga bisita namin, maunawaan po natin, yung isa sa biyaya ng Diyos na kaya po tayo nandito ngayon, yung kahalagahan po ng kaligtasan. Amen. Sabi nga wala po tayong ibang dahilan na gagawin sa mundong ito, kundi yung makilala yung Diyos na kailangan natin sa buhay. No? At sa mga kapatid naman po, church, naniniwala ho ba kayo na makakabili tayo ng lote? Amen. Sige po, mag-offering na po tayo, tumuloy na po tayo. Naniniwala po pala tayo Totoo po yan. No? Totoo po. At ako po ay malaki po ang pananampalataya ko sa Diyos na isang sapatero, isang labandera, isang magtitinda ng Yakult, isang nagaganito, isang ganito lang ang trabaho, isang nagseservidora sa karinderya, isang gwardya. Yan po yung mga gagamitin ng Diyos para dun sa sinasabi niyang biyaya. Amen. At maganda po mga kapatid na wala tayong ipagmalaki sa Diyos. Right. Tama po. Dahil ang totoo po, kung pag-uusapan yung biyaya ng Diyos, sobra-sobra po sa pangangailangan natin. Amen. Sobra-sobra. At sa madaling sabi ho, kung biyaya ng Diyos yung pag-uusapan, ang totoo po, minsan hindi na nga natin deserve pero binibigay pa rin ng Diyos. Alam niyo ang kabutihan ng Diyos? Yung biyaya na nandyan ay entitled para sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo dyan? No? Kaya kung entitled sa atin yung biyaya ng Panginoon, marapat lamang sa isang Kristiyano na hanapin o gawin yung kalooban ng Diyos para dun sa biyaya ng Panginoon. No, kaya kung pag sinabi po na church, bibili po tayo ng lote. Amen. Ay mukhang hindi po kayo naniniwala sa akin. Bibili po tayo ng lote? Amen. No? Kaya pag sinabi po ng mga leader natin na church, hahanap po tayo ng lote. Amen. Pag sinabi po ng pastor natin na church, nakakita na po tayo ng lote. Amen. O di mabuhay po ang pastor natin. Bernard. Di ba? Alam nyo, mga kapatid, isa sa biyaya ng Diyos na meron tayong dapat na pasalamatan, may mga leader tayo. At sa tahanan, may leader po kayo. Yung mister nyo, sa kumpanya, may leader din kayo. May mga head tayo ng department. May mga head kayo sa agency, sa opisina. At ngayong umaga po ay may mga ilang bagay po tayo na pag-usapan. When we speak of grace of God. Para masabi natin na kaya natin. Kaya naman po natin di ba? Alam nyo, nagsimula tayo dun sa may kabila, 2 dipa. No? At may mga nakalagay ho doon na harang nung mga pinagsala-sala na kawayan. Para tayo mga nasa poultry. Para tayo mga balok. Nag-extend po tayo. At sa biyaya ho ng Diyos, nag-extend pa tayo ulit dun sa may gilid. At hindi na ho kaya po dumating tayo sa ganitong biyaya ng Diyos. Amen. At ngayon po ay, sabi nga alam niyo, ang Mother Church ay malaki expectation sa atin. At mas bagay pala yung mga naka-long sleeve na may necktie sa aircon. Amen. No, sa aircon.
At yung mga kagandahan nyo po na yan, bagay yan sa mga malalaking building. Na hindi po sa ganitong klase lang ng building. Kaya isang araw po, mag-ipon na kayo ng mag-ipon ng mas magaganda pang mga damit para sa Panginoon. No? Kasi po, hindi lang ganito kalaki yung bibili natin. Bibili po tayo ng hektar-hektar yan lupa. Amen. Okay lang po ba sa inyo kung kumunoy po yung mabili po natin? Sige po. Church, kaya po natin. Yung duwag po, pwede na umuwi. Kasi ang mga duwag, walang lugar yan para sa church. Kung nangangarap ka sa iyo sa pamilya mo na maging maalwan ng buhay, then go. Get it! Di ba? Hindi bagay sa Kristiyano yung mga matatakutin. Yung laging nagdadalawa ng isip. Kung laging dalawa isip mo, malilito ka, mahirapan ka. Dalawa iniisip mo eh. Kailangan maging firm ka. Kailangan maging consistent ka. Yun ang mga Kristiyano. When you say yes, it is yes. When you say no, it is no. Ganun talaga dapat. At wala tayong mararating kung tayo mismo kalaban natin yung isip natin na sasabihin natin na hindi natin kaya. Umuwi na lang po tayo. Di ba? Kaya ang mga Kristiyano ay dinisign tayo ng Panginoon para maging matagumpay sa buhay. Wala pong mga Kristiyano na namatay na mahirap maliban sa mga madadamo at mga duwag. Ang mga Kristiyano po, sila yung mga nagtatagumpay, sila yung nakabibili ng sasakyan, sila yung nakapagpupundar ng mga ari-arian, ng bahay, ng ganito, ng ganyan, sila yung nakakapag-asawa ng magaganda. So yung hindi naniniwala doon sa biyaya ng Diyos, sila yung hanggang ngayon mahihirap. Sila yung nagtsatsaga na araw-araw ang inuulam tuyo. Hindi naman nung masama, pero pagka tuyo ang ulam mapabuhay, baka mamaya matuyo na rin yung pag-iisip natin. Church, mahirap po na hindi pa natin sinusubukan, suko na tayo. Kasi ang unang dapat na maging kakampi mo, maliban sa Panginoon na priority mo, sarili mo. Walang maniniwala sa sarili mo kundi ikaw rin. Di ba? Pag sinabi mo hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Huwag kang maging negative. Kasi ang isang Kristiyano, pag lagi kang negative, wala kang mararating. Kaya ang disenyo ng mga Kristiyano, maging optimistic. Yun ang mga disenyo natin, maging matagumpay sa buhay. At ngayong baga po, dahil ako na po yung summary, first Sunday ay si Sir Junel po yung ating speaker, second Sunday yung ating pong Pastor Barrera from Mother Church, at last Sunday po ang ating pastor. Po, kaya last Sunday na po tayo mga kapatid, at we're setting a goal. We're setting a goal. Kaya maging positibo, huwag magdalawang isip, huwag matakot, may pinag-aaral pa, may ginagastosan pa, may ginaganito pa, may sinusubay pa yung pang number sa loto, baka hindi matyabahin. Sayang naman yung kotse, na dapat, hindi si Mimi dapat ang makakakuha. Jeremiah 29:11, tayo po tayong lahat. Jeremiah chapter 29 verse 11. Pag nandyan na po kayo, sabay-sabay po tayong magbabasa. Jeremiah chapter 29 verse 11. Nandyan na po kayo mga kapatid? Amen. Amen. All together, let us read. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Biyaya niyo Panginoon yung courage na meron kami. Lord, yung tapang na nagmumula sa inyo, biyaya po sa amin yan. Na kahit na ganito Panginoon yung sitwasyon namin sa buhay, pero Lord, may mga plano pala kayo sa amin. Yes, Lord. Minsan iniisip namin Panginoon, hanggang ganito na lang ho kami. Pero hindi ho pala totoo yun. Dahil ang totoo, Panginoon, kayo bilang Diyos, kayo bilang Ama namin, nakita namin, Panginoon, yung mga plano mo sa aming buhay. Lord, wala kayong plano na hindi maganda sa amin. Ang plano nyo sa amin, lagi kami umasenso, lagi kami may marating. Dahil tulad yung Ama, Panginoon, kami mga anak nyo, nais mo, Panginoon, na maging matagumpay din po kami. Na kapag kami, Panginoon, ay may mga nais-set
Tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano ito i-finish. And this morning, O Diyos, Lord, lahat po kami makasalanan. At Panginoon, patawad po sa mga pagkukulang at pagsalansang namin sa inyo. Kayo ang mangaral ngayong umaga, O Diyos. Lord, palambutin niyo muli yung mga puso namin. Makita namin, Panginoon, yung mga prinsipyo na kailangan namin sa buhay para magtagumpay. Para ma-realize namin, Panginoon, na ang biyaya niyo talagang para sa amin. Salamat pong patuloy. Sa ngalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po tayo. Kung pamilyar po kayo sa may Jeremiah, mga kapatid, it was the time na itong mga men na from Jerusalem ay ginawang bihag, no? At dinala sila sa Babylon. Kinuha sila ng Babylonian Empire at yun po, ginawa silang mga alipin. At karamihan doon sa mga kinuha nila, mga men, no? At may mga dahilan pala yun kung bakit yun ang kinuha nitong Babylon Empire. Na kung minsan po kasi sa buhay, iniisip natin, nagreklamo tayo sa Lord. Diba? Nagtatampo tayo hanggat hindi natin naiintindihan kung bakit gano'n yung nangyayari. At doon sa may sitwasyon, kaya nung nandoon sa may Babylon, itong mga captive, nagpadala ng letter itong si Jeremiah. No? At itong letter po ay ilan dun sa mga nilalaman, no? Na dahil naging slave, naging alipin, nakakulong sila doon, parang nawawalan sila ng pag-asa na isang araw makalaya sila o magaganon na lang yung maging setup ng buhay nila. Diba? Minsan no, katulad din naman tayo ng mga slaves. No, tama yung sabi dun sa preaching na akala natin hindi pa tayo makakalaya, pero ang totoo pala, pinalaya na tayo ng Diyos. No? Minsan tayo lang yung hirap na makita kung paano tayo pinalaya ng Panginoon. Sabi po dito sa may binasa natin sa letter ni Jeremiah na pinadala dun sa may mga men o yung mga captive ng Babylonian Empire, "For I know the thoughts that I think toward you." No? Nung time na nahihirapan, nag-aalangan, natatakot, naduduwag itong mga nakakulong na mga slave, iniisip nila, siguro ganito na lang magiging end ng buhay natin habang buhay tayo nakakulong. No, kaya nung ang ginawa po nito si Jeremiah, nagpadala siya ng letter. At ang nakakatuwa doon sa may letter na pinagdala ni Jeremiah, yung di karanasan niya. At yung karanasan niya, sabi mo doon, "For I know the thoughts that I think toward you," sabi ng Panginoon. Mga kapatid, minsan po yung iniisip natin, hindi natin lubos maisip na yung pala papasok sa isip natin eh. Pero tignan nyo ang Diyos, napakabuti talaga, ano po? Kasi nung kinuha pala tayo ng Diyos sa putikan, nung tayo ay nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, ng biyaya ng Panginoon, ano po ginawa sa atin ng Diyos? Mga kapatid, binigyan tayo ng magandang plano ng Panginoon para sa buhay natin. Hindi mo ba? Eh yung maging engineer po, magde-design ka ng isang magandang building, ng tulay, o ng infrastructure, tuwan-tuwa ka eh. Pero hindi mo alam na yung i-design nyo mo ay may posibilidad na masira, di ba? Mag-collapse, bumigay, masisi ka sa bandang huli. Pero tignan nyo ang kabutihan ng Diyos. Nung tayo ay pinili ng Diyos, hindi lang pala tayo basta kinuha ng Diyos para maging Kristiyano. Ano po ang disenyo natin? Alam ng Diyos yung gagawin niya sa buhay natin. Di ba? Kasi mga kapatid, mahirap po yung buhay na pachamba-chamba. Tama po. Eh paano kung hindi natin machambahan? Hindi, patay na. Sasabihin nyo, balas. Di ba? Pagka naman nachamba, ay pastor, swerte eh. Nachambahan eh. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Wala akong salitang malas at wala akong salitang swerte. Lahat po nangyayari sa buhay ng tao, iyon ang sinasabi ng Diyos. I know the thoughts toward you. Amen. Alam ko kung bakit siya na mangyayari sa inyo. Amen. Alam ko kung bakit ganyan ang magiging end mo. Amen. Alam ko kung bakit ganyan ang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Nakadesenyo eh. Amen. Di ba? Plano. Nakaplano. At ang nakakatuwa, may plano pala ang Diyos para sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, kung hindi natin nakilala ang Panginoon, wala tayong biyaya. At ang isa sa biyaya na dapat natin pagpasalamat sa Diyos, ano? May direksyon ang buhay natin. Amen. Gusto pala ng Panginoon na tumino ang buhay natin. Di ba? Kaya kapag tayo binibigyan ng Diyos ng plano niya, natitino yung buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Huwag tayo nagtatampo. Tama po. Kasi minsan may mga plano na gusto natin na hindi naman yun ang kalooban ng Diyos. Tama po.
At minsan naman, may mga plano tayo na iba naman pala sa plano ng Diyos. Di ba? Gusto ng Panginoon, magka-direksyon yung buhay natin, mga kapatid. Ganitong edad pa lang, wala pa tayo sa edad na gano'n, marating natin yung gano'ng edad, alam na pala ng Diyos yung gagawin niya sa atin. Amen. Ano po? Gusto niyang tumino yung buhay natin, magka-direksyon yung buhay natin. At hindi ibig sabihin na matino o may direksyon ng buhay yung meron kang trabaho. Mga kapatid, hindi lahat ng may trabaho matino ang buhay. Hindi lahat ng kumikita ng pera matino ang buhay. Hindi lahat ng mayaman matino ang buhay. At hindi lahat ng mga yan masasabi natin na may direksyon na yung buhay natin. Hindi po. Kadalasan ng tao nasisilat pagdating sa pera. Kadalasan ng tao naiiba pagdating sa kayamanan. Nawawala dun sa may plano ng Diyos. Kaya ang nangyayari, hindi na biyaya. Hindi biyaya. Bakit? Kasi hindi na yun yung kalooban ng Diyos. Kadalasan po kasi sa atin, di ba? Iniisip natin kapag ka matalino na tayo, okay na eh. Pero hindi ho pala yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magtrabaho, huwag kayong magkapera, huwag kayong maman, huwag kayong tumalino. No. What I'm saying is, mga kapatid, hanggat hindi biyaya ng Diyos na nandun tayo sa kalooban ng Diyos, hindi para sa Kanya yan. Diba? Kasi ang disenyo sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya na magka-direksyon yung buhay natin, na ma-enjoy natin yung buhay. Hindi ba? Kaya tama pala na sa isang Kristiyano, yung mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Kasi may plano ng Diyos eh. Kung may plano ng Diyos, dapat sa isang Kristiyano, hanapin yung plano ng Diyos para sa atin. Gawin mo yung isa-set mo na goal para sa Panginoon. Di ba? Sabihin natin na may plano ng Diyos para sa atin. Nakaupo ka lang. What are you doing? You're just wasting our time. Di ba? Gusto mo palang magpulis di ba? Bakit nursing ang kinuha mo? Gusto mo palang magdoktor, bakit nag-elektrisyan ka? Di ba? Kasi nga, may disenyo ang Diyos sa atin, o may plano ang Diyos para sa atin, pero kailangan natin mag-set ng goal.